Ngunit, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Isaiah 40:31. Napakaganda partner, no? Napapanahon po para sa ating lahat. Parang pagod na pagod kasi tayo eh. Oo. Sa araw-araw, ano ha? Sa mga nangyayari ho sa buhay po natin. Sabi nga ho sa Isaiah, sabi ni Propeta Isaias, have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God. Alam mo yung first na yung pangako ng Panginoon na to. Ang unang naka-receive ng pangako na ito ay ang mga Israelita partner. Nung sinaunang panahon. Sabi ho ni Propeta Isaiah, the Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not grow faint or grow weary. Napakaganda raw hong salita ito for the weary. You may grow faint, but God doesn't. Okay? God is an endless source of strength and He gives it generously. You see how generous God is? Hindi niya yung pinagdadamot, partner. Correct. Hindi madapot ang Panginoon, mga kaibigan. Never siya nagdamot sa atin. Tayo madamot, pero siya hindi ho siya madamot. Kaya, relax lang. Sabi nga, di ba, partner? Relax. Oo. Kalma. Di ba? Kalma. Kalma. Mga kapatid, kailangan na tayong kumalma sa mga nangyayari. Dahil hindi lang ho nangyayari ito sa atin, kundi kahit sa ibang mga bansa, nangyayari ho yung kaguluhan na yun. Ano pa sinabi, partner? He gives power to the faint, and to him who has no might, He increases strength. This is who He is. Sino bang pinag-usapan natin? Ang Panginoong Diyos, mga kaibigan. The ever-strong and never-weary one loves to help weak and weary people. Mga kaibigan. Okay? At po sinasabi pa dito, sabi, if we think that God is too great to be concerned about us, we actually don't believe He's great enough. God's greatness is not just that He is strong, but that He is strong for us. God's glory is not just that He has power, but that He loves to use it to help those who need it. God is not too great to care. He's too great not to care. Alright, mga kaibigan, tingnan nyo naman ho, sa sobrang pagmamahal ng Panginoon, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At ano sabi ni Jesus, mga kaibigan? Nagre-reflect din ho sa sinasabi ng Ama sa Langit, come to me, all who labor and heavy laden, and I will give you rest. In Matthew 11:28, kung titignan ho natin, He carried the burden of our sin and judgment upon Himself on the cross. And then He rose again and sent His Spirit to empower us and strengthen us in all our weakness. And we know, mga kababayan, and we now look to Him and wait for Him to work, ultimately looking to the day when Jesus returns to set all things right and make all things new. Kailangan ho natin, sabi nga ho nila, pasensya, wait, maghintay po tayo. Alright? That's the only way to do now. Tandaan po natin that God's greatness is not just that He is strong, but that He is strong for us. Uulitin ko yung sinabi ko kanina, partner. Sa lahat po ng mga nangangamba, sa lahat po ng mga nanghihina, mga kaibigan, tandaan po natin, let's continue praying to God. Mga kaibigan, huwag tayong titigil sa panalangin. Yes, yan lamang po ang weapon, yan lamang po ang komunikasyon para maihingi po natin ang mga gustuhin po natin, ang mga plano ho natin sa buhay, ang mga goals po natin, vision ho natin, mission po natin sa buhay.
Because the Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. Okay? Okay ba tayo dyan? Simple lang yung sinabi ko. Yung iba kasi sa atin, paulit-ulit na natin sinasabi ito. Pag nawawala na tayo ng wala na, nang hina na tayo. Diba? Pag hindi nangyayari yung mga gustuhin natin, yung mga plano natin sa buhay, nadi-discourage po tayo, nadi-depress po tayo. But sabi po ng Isaiah 40:31, no, wag kang manghina, kapatid. Sa buhay, ano man ang pagsubok na dumarating sa buhay natin, huwag kang paghinaan. Dahil nandyan ang Diyos, magdasal ka lang. Ipanalangin mo na ikaw ay hipuin niya, tulungan niya. Diba? Akbayan niya, buhatin niya sa mga problema mo. Diba footprints in the sand? He helped me in His hand, diba? Napakagandang kanta po niyan, Footprints in the Sand. Diba? Akala mo lang, kasi tao tayo eh. Diba? Nandun tayo sa salitang akala, partner, because hindi natin nakikita ang Diyos. Tama? Espiritu eh. Pero minamatyagan po niya ang ating mga galaw, ang ating mga ginagawa. Binabantayan po nila. Diba? Kaya pagpatuloy mo lang ang mabuting gawa, patuloy mo lang ang iyong pananampalataya, ang iyong pagdarasal. Huwag tayong mapagod sa pagdarasal. Dahil sabi ko nga po, yan po ang komunikasyon po natin sa Panginoong Diyos. No? Sa umaga, magdasal ka, magkape ka. Kausapin mo ang Panginoon every day, every morning. Tama ba? O, gusto mo sa tanghali, ganun din. Sa gabi, bago ka matulog, magpasalamat ka. Kung hindi man dumating yung yung request mo sa araw na yon, tuloy mo lang. 'Di ba? At alam ng Diyos kung kailan niya ibibigay sa iyo ang iyong mga panalangin, partner, no? Na ikabubuti mo at hindi mo ikasasama. So, ulitin natin mga kaibigan, huwag tayo mapapagod. Sa Tagalog, sinasabi ko, ulitin ko, huwag tayo mapapagod, magtiwala tayo sa Panginoon at muling magkakaroon tayo ng lakas. Lilipad tayo bilang gaya ng isang agila at tumakbo man tayo ay hindi mapapagod. Alam mo yun, yung hindi ka napapagod, partner, because kasama mo ang Diyos, di ba? Ibang feeling ho yun, mga kaibigan, supernatural.